Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay nagtipon dito sa ating online na komunidad, isang puok ng pananampalataya at pag-asa. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa pagkakataong ito. Sa mga sandaling ito, hinahangad kong makapagbigay ng liwanag at lakas sa inyo sa pamamagitan ng ating tema, Oração para superar todos os desafios, receba forças de Deus. Bilang isang leader ng pananampalataya, alam natin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. Minsan, dumarating ang mga pagkakataon na tila tayo ay nalulumbay, nawawalan ng pag-asa at naguguluhan sa ating landas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang bagay na maaari nating gawin upang makahanap ng lakas at kapayapaan, at iyon ay ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay sa atin ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ating manlilikha. Sa mga oras ng pangangailangan, ang ating mga dalangin ang nagsisilbing tulay sa ating mga puso patungo sa Diyos. At sa ating pag-uusap ngayon, nais kong hikayatin kayong buksan ang inyong mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos at sa mga mensahe na ipapahayag natin sa ating panalangin. Sa ating pagtutok sa paksang ito, nais kong imungkahi na tayo ay magbigay pansin sa mga salin ng mga talata mula sa banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ang mga ito ay nag-aalok sa atin ng mga pangako na hindi tayo kailanman iiwanan at hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Sa mga talata tulad ng Isaiah 41:10 na nagsasabing, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, iingatan kita sa aking matuwid na kanang kamay." Habang tayo ay nag-uusap tungkol sa panalangin, nais kong hikayatin kayong magbigay ng inyong mga saloobin sa mga komento. Ano ang mga hamon na kasalukuyan ninyong hinaharap? Paano kayo umaasa na makakahanap ng lakas sa Diyos sa mga panahong ito? Ang inyong mga karanasan at pananaw ay mahalaga hindi lamang para sa inyo, kundi para sa ating buong komunidad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, makapagbibigay tayo ng suporta sa isa't isa at makatulong sa pagbuo ng isang puok ng pag-asa. Ngayon, habang tayo ay naglalakbay patungo sa panalangin na ating ihahandog mamaya, nais kong anyayahan kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Sa pamamagitan ng pagsali sa ating komunidad, makakatanggap kayo ng regular na mga mensahe ng inspirasyon, mga aral at mga gabay na makakatulong sa inyo sa inyong espiritual na paglalakbay. Hindi lamang ito para sa inyo, kundi para rin sa mga taong maaari ninyong imbitahan na makasama natin sa ating mga susunod na talakayan. Tandaan natin na ang bawat hamon ay may kaakibat na pagkakataon. Sa bawat pagsubok, mayroong mga aral na maaari nating matutunan. Sa bawat pagdududa, mayroong pananampalataya na dapat nating ipakita. At sa bawat takot, mayroong lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya't habang tayo ay naglalakbay sa ating pagninilay-nilay, hayaan ninyong maging bukas ang ating mga puso para sa mga aral at lakas na inaalok sa atin ng Diyos. Sa susunod na bahagi ng ating video, tayo ay maghahandog ng isang makapangyarihang panalangin. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na sama-samang humiling ng lakas, gabay at kapanatagan mula sa ating Diyos. Kaya't huwag kalimutang manatili kasama namin at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Maghanda tayo na magbigay ng mga dalangin para sa isa't isa at sa ating mga pangarap. Maraming salamat sa inyong pagdalo at asahan kong makasama kayo sa susunod na bahagi ng ating talakayan. Ipinapanalangin ko na ang ating oras na ito ay maging puno ng biyaya at inspirasyon para sa bawat isa sa atin.
Ang Salmos 91 ay isang makapangyarihang paalala ng pangako ng Diyos na maging kanlungan at proteksyon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, madalas tayong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Subalit sa pamamagitan ng panalangin at paglapit sa Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas at kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga taludtod ng Salmos 91, binibigyang diin ang mga katangian ng Diyos bilang ating tagapagtanggol. Sinasalamin nito ang ating pagnanais na makahanap ng kanlungan sa mga oras ng pangangailangan. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Diyos, na isang ligtas na kanlungan sa panahon ng ating mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Maaaring ito ay mga suliranin sa pamilya, pinansyal, kalusugan, o kahit na mga hamon sa ating espiritual na buhay. Sa bawat hamon, ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan. Kapag tayo ay nananalangin, nagbubukas tayo ng ating puso sa Diyos, at dito nagmumula ang tunay na kapayapaan. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan at nawawalan ng pag-asa, ang panalangin ang nagsisilbing daan upang maipahayag ang ating mga takot, pagdududa at mga pangarap. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging posible ang pakikinig sa Kanyang tinig na nag-aanyaya sa atin na magpatuloy, na huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat Siya'y ililigtas ko sa bitag ng manghuhuli at sa salot na mapaminsala. Ang mga pangako ng Diyos sa Salmos 91 ay nagbibigay diin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay naririto upang tayo ay palakasin. Ang mga pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga hamon ay mga pagkakataon din upang makilala natin ang Kanyang kapangyarihan at katapatan. Sa oras ng krisis, ang panalangin ay nagiging ating sandata. Sa mga pagkakataong tayo ay nadudurog, ang Diyos ay nagiging ating bato na hindi natitinag. Sa Kanyang mga pakpak ay sasagipin ka, at sa Kanyang mga pakpak ay magkakaroon ka ng kanlungan. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala na ang Diyos ay palaging handang umagapay sa atin. Minsan, ang mga pagsubok ay tila labis na mabigat para sa ating dalhin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang ating pananampalataya at ang ating panalangin ay nagiging liwanag sa ating madilim na daan. Sa Salmos 91, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang ating tagapagtanggol, kundi Siya rin ang ating kaibigan na handang makinig sa ating mga daing. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nagiging daan upang makilala natin ang Kanyang mga plano para sa atin kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Sa ating pagdarasal, nagiging mas malalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay nagiging buhay sa ating mga puso at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi ka matatakot sa takot sa gabi ni sa pana na lumilipad sa araw. Ang mga katagang ito ay nagbibigay diin na anuman ang mangyari sa ating paligid, ang Diyos ay palaging kasama natin, handang magbigay ng lakas at proteksyon. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, mahalaga ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang panalangin ay isang paraan upang ipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa ating mga kahinaan, ang Diyos ay nagiging ating lakas. Ang ating mga hamon ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, tandaan natin na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay palakasin at gabayan.
Sa pamamagitan ng panalangin, natutunan nating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya at makatanggap ng lakas na kailangan natin upang malampasan ang lahat ng hamon. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat matitinag sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sa bawat hakbang ng ating buhay, patuloy tayong lumapit sa Kanya sa panalangin at sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na lakas at kapayapaan. Sa Salmos 23 makikita natin ang napakahalagang mensahe tungkol sa gabay at pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Ang talatang ito ay naglalarawan ng Diyos bilang isang mabuting pastol na nagmamalasakit sa Kanyang mga tupa at sa Kanyang pagkilos. Tayo ay tila nilalakad sa isang masiglang landas kahit nasa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Sa mundong puno ng hamon at pagsubok, ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay napakahalaga para sa ating espiritual na paglalakbay. Kapag tayo ay nahaharap sa mga sitwasyong mahirap, madalas tayong nakakaramdam ng pag-aalala at takot. Ngunit sa Salmos 23:1-3, sinasabi na, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Siya'y nagpapahimlay sa akin sa mga pastulan na luntian. Ginagabayan niya ako sa mga tubig na mapayapa." Ang mga salitang ito ay nagdadala ng kapanatagan at aliw na nagsasabing sa kabila ng ating mga takot, may isang Diyos na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Siya ang ating tagapagligtas at gabay. Nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan. Minsan, ang mga pagsubok na ating nararanasan ay tila mga bundok na napakahirap akyatin. Sa mga pagkakataong ito, ang panalangin ay nagiging ating sandata. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos, humihingi ng tulong at lakas upang malampasan ang mga hamon. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi Siya rin ay nagbibigay ng mga sagot sa ating mga panalangin sa paraang hindi natin inaasahan. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang katapatan ay hindi kailanman nagkukulang. Sa pagninilay-nilay natin sa pagkakaroon ng Diyos bilang ating mabuting pastol, naway mapagtanto natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya. Sa mga oras ng pagdududa at pag-aalinlangan, dapat nating balikan ang mga pangako ng Diyos. Sa mga sandaling tila wala ng pag-asa, ang ating pananampalataya ang dapat nating iangat. Ang ating pananampalataya ay nagiging ilaw sa ating landas, nagbibigay liwanag sa madidilim na bahagi ng ating buhay. Ang mga salita ng Salmos 23 ay nagaanyaya sa atin na huwag matakot sa mga anino ng kamatayan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang pamumuno ay nagdadala ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kapanatagan. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging mas magaan kapag tayo ay humihingi ng tulong sa ating Diyos. Mahalaga ring isaalang-alang ang katotohanan na ang mga pagsubok ay hindi lamang mga hadlang, kundi mga pagkakataon din para sa ating paglago. Sa mga pagkakataong tayo ay nagiging mahina, dito natin natutunan ang tunay na kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga hamon, ang Kanyang pagmamahal ay laging nariyan, naghihintay sa atin na lumapit at humingi ng tulong. Ang ating mga karanasan sa buhay, kahit gaano pa man ito kahirap, ay nagiging bahagi ng ating sakripisyo at pananampalataya. Sa ating paglalakbay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa ating lahat at sa Kanya ang ating mga hamon ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago at maging mas malakas. Ang pagsisikhay na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas na kailangan natin upang harapin ang bawat pagsubok na dumarating.
Kaya't sa oras na tayo ay nahaharap sa mga hamon, maglaan tayo ng oras upang manalangin, humingi ng gabay at yakapin ang mga pangako ng Diyos. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang mabuting pastol ay laging nandyan, handang magbigay ng suporta at gabay upang tayo ay makatawid sa mga pagsubok ng buhay. Sa buhay, tayong lahat ay dumaranas ng mga pagsubok at hamon. Minsan, tila ang mga pagsubok na ito ay napakalaki at napakahirap, at sa mga pagkakataong ito, maaaring mawalan tayo ng pag-asa. Subalit, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, natutunan natin na mayroong paraan upang malampasan ang lahat ng ito. Ang Filipos 4:13 ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Sinasabi nito, sapagkat sa lahat ng bagay ay may kakayahan akong gawin sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Isang mahalagang mensahe ang nakapaloob dito. Hindi natin kailangang umasa lamang sa ating sariling lakas o kakayahan. Sa katunayan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagdarasal, tayo ay lumalapit sa Diyos at sa prosesong ito, binibigay niya sa atin ang kapangyarihan upang makaharap ang mga pagsubok sa ating daan. Ating isipin na ang mga hamon sa buhay ay hindi lamang mga hadlang, kundi mga pagkakataon din upang lumago. Ang bawat pagsubok ay nagdadala ng mga aral na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating relasyon sa Diyos. Ang mga pagkakataong tayo ay nadadapa ay nagiging pagkakataon din upang tayo ay bumangon muli, mas matatag kaysa dati. Sa bawat pag-akyat sa hamon, tayo ay lumalakas sa ating pananampalataya. Madalas tayong nakakaranas ng takot at pangamba sa harap ng mga hamon. Subalit sa Filipos 4:13, pinapaalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Panginoon ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang kanyang lakas ay maaaring maging ating lakas. Ang ating mga kahinaan ay nagiging daan upang makilala natin ang kanyang kapangyarihan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, maaari tayong tumawag sa Kanya at sa ating panalangin, Kanyang pinapalakas ang ating loob. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan. Sa pamamagitan nito, mayroon tayong access sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa mga oras ng pag-aalinlangan at takot, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi lamang ito paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, kundi ito rin ay pagkakataon upang tayo ay magpakatatag. Ang ating mga panalangin ay nagiging mga tulay na nag-uugnay sa atin sa Kanyang walang hangang lakas. Isipin na sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging mas malapit sa ating Panginoon. Tayo ay kumukuha ng lakas mula sa Kanya at sa Kanyang presensya, nawawala ang ating mga pangamba. Ang mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan ay nagiging mas magaan kapag kasama natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, natutunan nating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ang mga tagumpay sa ating buhay ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi mula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Sa bawat tagumpay, dapat tayong maging mapagpakumbaba at kilalanin ang Kanyang bahagi sa ating mga buhay. Ipinapakita nito na ang ating tagumpay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa Kanya din. Sa huli, ang ating pananampalataya at panalangin ay nagsisilbing ilaw sa ating landas. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawalan ng direksyon, ang ating mga panalangin ang nagbibigay sa atin ng gabay. Ang Diyos ay handang makinig at handang tumulong sa atin sa ating mga pagsubok. Sa bawat hamon, alalahanin natin na mayroon tayong lakas na nagmumula sa Kanya. Sa susunod na bahagi,
tayo ay magkakaroon ng isang panalangin na magdadala sa atin ng lakas na kailangan natin upang malampasan ang mga pagsubok na ating kinaharap. Tayo ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos upang tayo ay mapalakas at magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya. O Diyos, sa iyong kadakilaan, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon na aming kinakaharap, inilalapit namin ang aming mga puso sa iyo na may buong pagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang ng aming buhay, ikaw ang aming gabay at lakas. Alam namin na sa iyo kami nakatagpo ng tunay na kapayapaan at kalakasan, kaya't kami ay humihingi ng iyong tulong sa mga oras ng pangangailangan. O Ama, sa mga pagkakataong kami ay nadadapa at nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na tila labis na mabigat sa aming mga balikat. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan at nalilito, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang landas. Ihandog mo sa amin ang mga kaalaman at karunungan na kailangan namin upang makagawa ng tamang desisyon sa mga sitwasyong hindi namin nauunawaan. Sa bawat bulong ng aming mga takot at pangamba, kami ay lumalapit sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pagkabahala na may pag-asa na sa iyong mga kamay. Ang lahat ay magiging maayos. Ipinapaabot namin ang aming mga pangarap at ambisyon na sana ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay napapagod, muling palakasin mo ang aming mga katawan at isipan. Ibigay mo sa amin ang tibay ng loob upang patuloy na lumaban at hindi sumuko kahit na ang mga hamon ay tila walang katapusan. Panginoon, kami ay nagtataglay ng mga pangarap na nais naming maisakatuparan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, bigyan mo kami ng inspirasyon na muling magpursige. Alisin mo ang takot at pangamba na nag-uumapaw sa aming mga puso at palitan ito ng matatag na pananampalataya sa iyong mga plano. Turuan mo kami na makita ang mga pagkakataon sa likod ng mga pagsubok at yakapin ang mga aral na dala ng mga ito. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, iparamdam mo sa amin ang iyong presensya. Ipabot mo sa amin ang mga tao sa aming paligid na handang tumulong at makinig. Bigyan mo kami ng mga kaibigan at kasama na magiging suporta sa aming paglalakbay. Sa mga oras ng kawalang pag-asa, hayaan mo kaming makatagpo ng mga tao na magpapalakas sa aming pananampalataya at magbibigay ng liwanag sa aming landas. O Diyos ng awa, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at magtiwala sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay nabigo, ipaalala mo sa amin na ang bawat pagkatalo ay may dalang aral. Hayaan mo kaming matutong bumangon at lumaban muli na may bagong lakas at determinasyon. Ihandog mo sa amin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ang lakas upang magpatuloy sa aming mga layunin. Sa mga oras ng pagsubok, hayaan mo kaming maging inspirasyon sa iba na nakakaranas din ng kahirapan. Turuan mo kaming ibahagi ang aming mga kwento ng tagumpay at pagkatalo upang sa aming mga karanasan, ang iba ay makahanap ng pag-asa. Ipinagpapasalamat namin ang lahat ng mga pagkakataon na kami ay natututo at lumalago sa iyong mga mata. O Diyos, sa iyong pag-ibig, kami ay patuloy na umaasa. Sa mga hamon na tila walang katapusan, kami ay lumalapit sa iyo na may tiwala na ikaw ang aming sandigan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at ambisyon at alam naming sa iyong mga kamay ang lahat ay magiging posible. Sa
aming paglalakbay. Hayaan mo kaming maging mga ilaw sa dilim, mga inspirasyon sa mga nawawalan ng pag-asa at mga tagapagdala ng pag-ibig sa mga tao sa aming paligid. O Diyos, sa iyong walang hangang kabutihan, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay umaasa na sa iyong gabay. Kami ay makakakita ng liwanag sa dilim. Sa mga pagkakataong tila, kami ay nag-iisa, bigyan mo kami ng lakas at tibay ng loob upang patuloy na tumayo at lumaban. Ipinapahayag namin ang aming mga takot at pangamba sa iyo at alam naming ikaw ang tutulong sa amin na makamit ang aming mga layunin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makita ang mga aral na dala ng bawat pagsubok. Ipaabot mo sa amin ang kaalaman na kailangan namin upang harapin ang mga hamon na ito ng may tapang. Sa bawat pagkatalo, bigyan mo kami ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway maging inspirasyon kami sa iba upang sa kabila ng hirap hindi mawalan ng pananampalataya sa hinaharap. O Diyos ng pag-ibig, ipinagpapasalamat namin ang bawat pagkakataon na kami ay natututo at lumalago. Sa mga oras ng pagsubok, ituro mo sa amin ang halaga ng pagkakaroon ng pananampalataya sa aming sarili at sa mga tao sa aming paligid. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na sa bawat hakbang, ikaw ang aming gabay. Sa mga sandaling kami ay natatakot, bigyan mo kami ng lakas na patuloy na humakbang kahit na ang landas ay tila madilim at mahirap. Panginoon, hayaan mo kaming maging patunay ng iyong pagmamahal at kabutihan. Sa aming mga kwento ng tagumpay at pagkatalo, naway makapagbigay kami ng inspirasyon sa iba na naglalakbay din sa kanilang mga pagsubok. Ipaabot mo sa amin ang mga tao na handang makinig at umunawa, mga kaibigan na magiging kasama sa aming paglalakbay. Sa mga oras ng pagkakahiwalay, naway magtaglay kami ng pagmamahal at pag-asa na sa kabila ng lahat kami ay hindi nag-iisa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa ating mga puso. Ay bigay mo sa amin ang kakayahang tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin at bigyan kami ng lakas upang baguhin ang mga bagay na maaari naming maimpluwensyahan. Sa bawat hakbang ng aming buhay, hayaan mo kaming makahanap ng dahilan upang magpatuloy kahit na sa mga oras na ang lahat ay tila laban sa amin. O Diyos, sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala. Sa bawat pangarap na aming pinapangarap, naway maging ayon ito sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga ambisyon at alam naming sa iyong mga plano kami ay magkakaroon ng tagumpay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang landas. Ihandog mo sa amin ang mga oportunidad na makakatulong sa amin sa aming pag-unlad. Sa mga oras ng kawalang pag-asa, tulungan mo kami na makatagpo ng mga tao na magbibigay ng lakas at inspirasyon. Ipaabot mo sa amin ang mga pagkakataon na makapagbigay ng tulong sa iba upang sa aming mga simpleng gawain ang iyong pagmamahal ay maipakita. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, naway matutunan naming tumayo at muling lumaban na may bagong pananampalataya at determinasyon. Panginoon, sa lahat ng ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam naming sa bawat hakbang, ikaw ang aming kasama. Sa mga pagsubok na darating, hayaan mo kaming maging matatag at puno ng pag-asa. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap sa iyo at kami ay umaasa na sa iyong gabay. Kami ay makakamit ang tunay na tagumpay, hindi lamang sa aming sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa aming paligid. O Diyos, sa iyong kadakilaan, kami
ay nagtataas ng aming mga panalangin. Naway sa aming paglalakbay, maging ilaw kami sa dilim at sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy na magbigay ng pag-asa sa iba. Sa iyong pangalan, kami ay nananalangin at nagtitiwala. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat ang halaga ng ating pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok. Sa bawat hamon na dumarating sa ating buhay, laging nariyan ang ating Diyos na handang umalalay sa atin, nagbibigay ng lakas at pag-asa na kailangan natin upang makatawid sa mga pagsubok. Ang ating pagninilay-nilay ay hindi lamang nagbigay sa atin ng pagkakataon na magdasal, kundi nagbigay din sa atin ng pagkakataon na muling magpakatatag at magtiwala sa kanyang mga pangako. Minsan, ang mga pagsubok na ating hinaharap ay tila napakalalaki at tila walang katapusan. Ngunit sa mga momentong ito, tandaan natin ang mga salin ng banal na kasulatan na nagsasabi na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Sinasalamin ng mga salita ni Pablo sa Filipos 4:3, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ito ay isang paalala na sa kabila ng ating kahinaan, mayroong isang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Nyon sa ating mga pagsubok, maaaring makaramdam tayo ng takot o panghihina. Ngunit sa mga sandaling ito, hinihimok ko kayong tumingin sa Kanya. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya, sapagkat Siya ang ating kanlungan at lakas. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa bawat salita na ating binibigkas, tayo ay lumalapit sa ating Ama na laging handang makinig at umalalay. Sa ating mga buhay, mahalaga ring umalis tayo sa ating mga comfort zones. Ang mga hamon ay hindi lamang mga pagsubok, kundi mga pagkakataon din upang tayo ay lumago at matuto. Sa bawat hirap, mayroong aral na naghihintay na matutunan. Huwag tayong matakot na harapin ang mga ito, kundi yakapin natin ang mga pagsubok bilang mga hakbang patungo sa ating espiritual na pag-unlad. Sa mga darating na araw, asahan na ang mga pagsubok ay patuloy na darating. Ngunit sa bawat pagkakataon na tayo ay magdaranas ng hirap, tandaan natin ang ating mga dasal. Ipagpatuloy ang pag-uusap sa Diyos, sapagkat sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng ating mga pasanin ay nagiging magaan. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas, at ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring magbigay tayo ng suporta sa isa't isa. Tayo ay bahagi ng isang komunidad na may iisang layunin, at sa pagtutulungan mas madali nating malalampasan ang mga hamon. Huwag tayong mag-atubiling magbahagi ng ating mga karanasan, mga tagumpay at mga pagsubok. Sa pagtulong sa isa't isa, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng Diyos upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at kabutihan. Ngayon, habang nagtatapos tayo, sa devosyonal na ito, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng lakas at inspirasyon sa ating pananampalataya. Patuloy tayong lumapit sa Diyos, magtiwala sa Kanyang mga pangako at yakapin ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglago. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng pag-asa at kapayapaan, at patuloy tayong maging mga ilaw sa mundo sa kabila ng mga pagsubok. Maging matatag, mga kapatid. Huwag kalimutang ang Diyos ay laging nariyan, handang umalalay at magbigay ng lakas sa atin. Tayo ay magpatuloy na lumakad sa pananampalataya, at sa bawat hakbang dalhin natin ang Kanyang pagmamahal sa ating mga puso. Magpakatatag tayo sapagkat sa Kanya ang lahat ay posible. Amen.